Yan ang itsura ng aktres na si Ana Halandoni sa mga litratong ipinadala niya kagabi sa kanyang mga kaibigan para humingi siya ng saklolo. Sabi ni Ana, tumawag na ng pulis dahil papatayin daw siya ni Keith. Iba yung mukha niya talaga. Wala siyang mata, dalawa. Kulay green, kulay black. Basag talaga yung mukha niya. As in, buong katawan. Sabi niya, sinampal mo na daw siya, sampal. Then sampal, suntok, sampal sa ulo. Kaya yung mukha niya ngayon sobrang namamagat. As in, sobra talaga. Ay, naku. Ayoko na magsalita ng hindi maganda. Sobra talaga. Parang alam mo yun, mapatay niya na yung kapatid ko eh. Kit. Ay. Kinumpirma nga ng Tagaytay PNP na kanilang na-rescue ang aktres na si Ana Halandoni matapos na makatanggap ng tawag mula sa isang hotel sa Tagaytay. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang nasabing hotel at una na ngang humingi ng saklolo ang aktres sa kanyang mga kaibigan at nagpadala pa ng kanyang larawan. Ayon sa aktres, ikinulong siya at sinaktan ng kanyang boyfriend, ang aktor na si Keith Thompson. Sa ngayon, sumasailalim na sa medical treatment ang aktres dahil sa tinamong sugat. Habang nila naman sa Tagaytay Police Station ang aktor para sa investigasyon. Makikita sa screenshot ang larawan ng aktres na may mga galos at namamagang mga mata. Samantala, arestado ang aktor na si Keith Thompson matapos umanong nambugbog ng babae sa isang hotel sa Tagaytay. Ang biktima humingi ng tulong sa mga kaibigan at pulisya gamit ang social media. Yan ang tinutukan ni John Consulta. Baka sa mukha ng biktima ang inabot na brutal na pambubugbog sa pamamagitan ng social media. Nagpasaklolo siya sa isang kaibigan at pulisya. Kita sa mensahe ang pagmamakawa dahil sa panganib umano sa kanyang buhay. Binugbog umano siya ng aktor na si Keith Thompson. Maagap na responde ang pulisya at mabilis na nasagip ang babae na itinakbo sa ospital. Hindi pinangalanan ng pulisya ang biktima alinsunod sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act. Arestado naman ang suspect na si Thompson. Ayon sa Tagaytay Police, nag-check-in ang dalawa kahapon ng alas 6 ng gabi. Nag-inuman daw ang dalawa, saka umakyat ang babae sa third floor para makakuha ng magandang signal. Pinuntahan daw siya doon ng suspect at binuhat habang tulog ang biktima papasok na kanilang kwarto kung saan daw nangyari ang pananakit. Meron siyang mga bruises, hematoma sa mukha. Tapos allegedly, inuntog pa raw yung ulo niya several times. Kaya nakakaramdam siya ng dizziness. Gusto niyang lumabang kasi nga lang malaki yung tao mataas. Kaya hindi niya nagawang Kaninang umaga ay bumulaga ang nakakagulat na insidente ng pananakit di umano ng aktor na si Keith Thompson sa girlfriend niyang si Ana Halandoni sa loob ng nirerentahan nilang hotel room sa Tagaytay. Nagtamo ng mga pasa at sugat sa kanyang katawan si Ana at kasalukuyan ngayong ginagamot sa Tagaytay Medical Center. Narito ang mga karagdagang detalye. Nauna nang ipinahayag na sa kasalukuyan ay arestado na ang aktor na si Keith Thompson matapos humingi ng saklolo ng girlfriend niyang si Ana Halandoni sa mga kaibigan nito sa pamamagitan ng pagpapadala ng picture niyang puno ng pasa at mensahe ng paghingi ng tulong. Nakalagay sa message ni Ana sa kaibigan, "Kuya, please help me. Please call police. Keith is killing me. Please help me, kuya. Don't call me, kuya. I'm here at Tagaytay. Don't call me, he's gonna wake up. Please help me." Sa pagkakataong iyon ay tumawag na rin ng pulis ang mga staff ng hotel dahil sa narinig nilang commotion at kaguluhan sa loob ng kwarto ng magkasintahan. Ayon sa mga pulis, 6:30 AM nitong Biyernes nang tumawag ng tulong sa 911 ang biktimang si Ana dahil sa pambubugbog, bandang alas 2 ng madaling araw. Lumalabas sa initial na investigation na nagtungo si Keith at si Ana sa isang hotel sa Barangay Silang Crossing East, Tagaytay City. Nagkaroon sila ng pagtatalo na humantong sa pananakit ni Keith sa dalaga. Narito naman ang mga ibinahaging larawan ni Ana habang nasa ospital at kinukunan ng salaysay ng kapulisan. Habang si Keith naman ay nasa loob na ng selda at makikitang nakayuko ito at malungkot habang kinakausap rin ng pulis. Sa kasalukuyan ay hindi pa inilalabas ang version ni Keith ng istorya patungkol sa insidente. Matatandaan na nitong December lang nang i-announce ni Keith at Ana ang relationship nila at makikitang napakalambing nila sa bawat picture nila sa social media. Marami ang hindi makapaniwala na magagawa ito ni Keith kay Ana. Kaya naman hanggang ngayon ay hinihintay pa ang pahayag mula mismo sa aktor.
What's up mga ka-aesthetics? So, comment lang tayo dito sa Kit Thompson and Ana Jalandoni incident. So, makikita nyo naman guys, gulpi sarado, dinitain pa sa loob ng kwarto. So, kung hindi ito nakapagsumbong si Ana sa kakilala niya, nakapag-send ng infos, sigurado baka wala na to. So, yung Kit Thompson, hindi na to lalaki. Sobrang mali yung ginawa mo. Kinokondena namin yan ng mga lalaki, yung paggulpi sa babae. Ako may kapatid akong babae, may nanay akong babae, mga relatives, etc. 'Di ba? Mali ang ginawa mo, may problema ka sa sarili mo. At sa mga babae naman, bago kayo magtiwala sa mga lalaki, kilalanin nyo mabuti. Hindi porket hindi kayo nag-aaway, wala kayong alitan, is healthy na yun. Okay? Minsan yung pag-aaway, yung misunderstanding, dun mo malalaman kung gaano ka talaga kamahal ng lalaki at kung paano siya mag-react sa mga ganong klaseng sitwasyon. Ako, sa lahat ng mga naging girlfriend ko, kahit magtanong ka, ako pa yung ginugulpi. Never ako nanggulpi o nanakit ng babae physically. Dahil maling-mali yan. So, kay Ana Jalandoni, magpagaling ka, sana lahat maging maayos, and alam ko mahirap yan dahil nakaka-trauma talaga yan nangyari sa'yo. Sa akin lang, keep the faith, always pray, and kay Kit Thompson, maling-mali ang ginawa mo, good luck sa kulungan. Mga lalaki, ang mga babae minamahal, hindi sinasaktan. Mga lalaki, ang mga babae minamahal, hindi sinasaktan. Anong sabi mo? Ikaw yung sinayang ko? Bakit? Mukha ba akong nanghihinayang? Pag naka-move on ka na, saka mo lang ma-realize na ang pangit pala ng ex mo. Ang galing mo din, no? Pinagkalat mo na iniwan kita. Pero hindi mo pinagkalat na niloko mo ko. Huwag mo kong ginagago, humanap ka na lang ng maloloko mo na bago. Namimiss mo na magmahal ng tao, no? Hayop kasi yung minahal mo dati. I am single, yes. Single and happy, I am. I'm so happy. Oh my God, I am so... Huwag kang tumikim ng masarap para hindi ka maghahanap. At huwag mong sasarapan ng pagpapatikim para hindi ka hanap-hanapin. Alam mo, ang gwapo mo. Ang cute na mga mata mo. Ang macho mo pa. Kaso di ka patuli. Ako si dito, si Agatha. Yan. Ang role ko dito, parang gustong-gusto kong maging porn star. Gustong-gusto kong maging sexy star. Ganyan. Pinaghandaan ko is yung magpa-sexy, ganyan, paano yung mga emote. Kasi syempre, yung mga kasama ko dito, talagang mga sexy stars sila, sobra, mga sikat, di ba? So parang, syempre, pinapanood ko yung mga paano sila magpa-sexy sa mga movies nila, ganyan. So parang ginagaya-gaya ko. Wala talagang takot si Ana, gaya ng mga eksena niya sa pelikula. Yung character ko dito, ako yung babaeng palaban.
kung ano yung sabihin nila sa akin, ginagawa ko. Also, Direct Daryl Yap, kung ano yung sabihin niya sa akin, Ana, gawin mo ito, ganyan ginagawa ko. Pinag-uusapan rin sa nag-viral na trailer ng pelikula ang eksena ni Ana na nakasakay sa kabayo. Ang ganda ng scene na yun, sobra. Kasi may araw, syempre may araw. Diba? Tapos naka-swimsuit lang ako. Yan, tapos nakasakay ako sa kabayo. Di umaalog lahat. Umaalog. Ang saya. Gusto ko nga eh. Gusto ko yung mga ganon. Isa na nga si Ana Halandoni sa mga dapat abangang sexy actress ngayong bagong taon. Ay nako guys, sobrang pasabog tong palabas na to. Alam nyo kung bakit, ha? Kasi 4 na sexy star ay kasama namin dito sa pinikulang ito. Diba? At sobrang blessed ko kasi mga idol ko lang sila at mga pinapanood ko lang sila noon. Ngayon kasama ko na sila guys. At saka syempre, ito talaga na mapapalaway ka dito at ang mata mo hindi pipikit. Dahil napaka-sexy at napakagaganda ng mga babae. Pag naka-move on ka na, saka mo lang ma-realize na ang pangit pala ng ex mo. Anong sabi mo? Ikaw yung sinayang ko? Bakit? Mukha ba akong nanghihinayang? Kahit anong gawin mo, hindi na magbabago.